Sa isang maliit na baryo sa ilalim ng bundok ng Mayon sa Albay, kilala ang mga tao sa kanilang mga kwentong bayan. Minsan, ang mga kaibigan ko at ako ay nagtipon-tipon sa ilalim ng maliwanag na buwan, at isa sa kanila, si Marco, ang naghamon sa akin na gumugol ng isang gabi sa ilalim ng matandang punong balete sa tabi ng ilog. May kapre raw na nakatira doon, sabi niya, nakangisi. Tama na ang takot, Arnel. Ipakita mo na may lakas ka ng loob. Ilang araw na akong nababalot sa takot, pero hindi ko maamin sa kanila na natatakot ako. Sa isip ko, kailangan kong patunayan sa kanila na hindi ako takot sa mga kwentong ito. Kaya't nagpa siya akong tanggapin ang hamon. Nang dumating ang gabi, dala ko ang aking flashlight at isang maliit na bag na naglalaman ng kaunting pagkain. Dito, wala akong kasama kundi ang tahimik na paligid. Habang papalapit ako sa punong balete, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa akin. Ang mga sanga ng puno ay naglalakbay sa bawat ihip ng hangin, parang may mga mata na nakamasid sa akin. Naglakad ako hanggang sa umabot ako sa ilalim ng punong balete. Napakalaki nito, tila may mga lihim na nakatago sa loob ng mga ugat nito. Uminom ako ng tubig mula sa aking supot at pinilit ang aking sarili na maging kalmado. Habang ako ay nakaupo sa lupa, nag-umpisa ang mga tunog ng kalikasan, ang paghuni ng mga insekto, ang paghampas ng tubig sa mga bato, at ang malayo, ngunit naririnig na tawanan ng aking mga kaibigan. Nagpasya akong humiga sa lupa, ngunit hindi ko alam kung anong oras na ako nahulog sa malalim na pag-isip. Dahil sa tahimik na gabi, tila may mga aninong sumasayaw sa dilim, at sa bawat tunog, tila may mga mata na nakatingin sa akin mula sa mga sanga ng punong balete. Ang mga kwento ng kapre ay bumabalik sa aking isipan, at sa kabila ng aking determinasyon, hindi ko maiwasang manginig sa takot. Dahil sa matinding takot, nagpa siya akong buksan ang aking flashlight. Pagkatapos ng ilang segundo, umilaw ito at agad akong tumayo. Pinilit kong huwag isipin ang aking mga takot. Ngunit sa pag-ikot ko, may nakita akong isang anino sa likod ng puno. Ang mga mata nito ay naglalagablab na tila apoy sa kadiliman. Parang ako'y nahihirapan na huminga. "Nariyan ka na ba?" tanong ko sa hangin, subalit walang sumagot. Ang mga dahon sa puno ay tila nag-uumapaw, at nagiging mas malalim ang takot na bumabalot sa akin. Bigla akong nakarinig ng malalim na tawa mula sa likod ng puno. Sa takot, natakbo ako pabalik sa bayan. Ang puso ko ay pumapalakpak na parang gusto nang tumakas mula sa aking dibdib. Tumakbo ako ng walang patutunguhan hanggang sa makarating ako sa bahay ng aking pamilya. Ang takot ay bumabalot sa akin habang naiisip ko ang nakita ko. Makalipas ang ilang linggo, patuloy ang mga kwentong iyon sa aking isipan. Isang araw, nagpa siya akong bumalik sa balete. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. Mag-isa akong pumunta, hindi nagdala ng flashlight. Sa oras na yon, tila mas madilim ang paligid. Ang mga puno ay tila nag-uusap sa hangin at alam kong nariyan ang kapre. Nang ako ay nakarating sa ilalim ng punong balete, ang mga anino ay tila mas malalim. Pinilit kong huwag manginig at nagpa siya akong tumayo sa harap ng puno. "Nandyan ka ba? Ipakita mo ang iyong sarili," sigaw ko. Agad, nag-umpisa ang mga dahon sa paggalaw, at sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas ang isang malaking anino mula sa likod ng puno. Ang kapre ay tumayo sa harap ko, ang katawan nito ay parang sa isang tao, ngunit mas matangkad at mas malaki. Ang mga mata nito ay naglalagablab na parang apoy. "Bakit ka nandito?" tanong nito sa akin. Ang boses nito ay parang hangin na umuusok sa paligid. Natakot ako, ngunit hindi ko maamin. "Gusto ko lang malaman kung totoo ang mga kwento," sagot ko, subalit nanginginig ang aking boses. "May nais akong ibigay sa'yo," sagot ng kapre. "Isang pakikipagsapalaran na hindi mo makakalimutan. Pero alamin mo, lahat ng bagay ay may kapalit." Napaisip ako. Ano ang maaaring ipagkaloob ng isang kapre? Masyado akong bata para sa pakikipagsapalaran, sabi ko, ngunit sa aking isipan, tila may matinding pagnanasa na malaman ang kanyang alok. "Piliin mo, Anya, isang gabi na puno ng saya o isang gabi na puno ng takot." Para akong nahulog sa isang balon. Lahat ng ito ay tila hindi totoo. Ngunit sa huli, pumili ako ng saya. Ang takot ko ay nawala sa isang iglap, at sa halip, tila nagkalakas ng loob ang aking puso. Maya-maya, naglabas ang kapre ng mga prosesyon, mga tao sa paligid, nagsasaya at sumasayaw sa ilalim ng buwan. Nakipagsayaw ako, na puno ng saya at sigla.
Ito ang mga alaala na nais kong ipunin, mga alaala ng mga kaibigan at pamilya. Ang mga ngiti ay tila nagbigay sa akin ng liwanag na hindi ko akalaing makakamtan. Ngunit sa kalagitnaan ng kasayahan, biglang nagbago ang lahat. Ang mga ngiti ng mga tao ay naglaho, at unti-unting naging dilim ang paligid. May bayad ang saya, sabi ng kapre sa akin. Isa sa mga alaala mo. Bawat tawanan at saya ay nagiging mga anino, nagiging mabigat na pasanin sa aking puso. Ano ang kailangan kong ibigay, tanong ko, pero walang sagot. Nagsimula akong mag-alala. Hindi ko kayang mawala ang mga alaala ko, sigaw ko. Ngunit ang kapre ay tila hindi nakikinig. Ang mga alaala ko ay nagiging mga ulap na sumasakal sa aking isipan. Sige, dalhin mo ang saya, basta huwag ang aking mga alaala. Sa aking pagsisisi, napagtanto ko ang isang bagay, ang kapre ay tila may higit pang lihim na nakatago. Isang kasunduan na hindi ko kayang pagtagumpayan. Bakit hindi mo ako pinabayaan? Tanong ko sa kanya, ngunit wala itong sagot. Habang ako ay naglalakad pa uwi, ang aking isipan ay puno ng mga katanungan. Ano ang tunay na layunin ng kapre? Bakit niya ako pinili? Anong mga alaala ang nawala sa akin? Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang presensya ng kapre, tila nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Ang takot at pagdududa ay nagbalik sa akin, at sa likod ng aking isipan, may isang katanungan, magiging katulad ba ako ng mga tao sa kasayahang iyon, o ako ba ang magiging susunod na biktima ng kapre?